Okay, magandang umaga mga kapatid. Dito naman tayo ngayon upang tatalakayin natin ang the history of the Bible. Kung saan talaga galing ang Biblia at sino ang gumawa sa Biblia. Tinatawag po ito na bibliology. Sa hindi ko pa ito sisimulan mga kapatid, i-greet ko muna lahat ng mga kaibigan kong CFD at saka lahat kong kaibigan sa pananampalatayang Katoliko at ng mga kasamahan ko rito sa Butuan. Lalo na kang Bro Joel Palad, kay Albert Aquino, at saka kay Jabar Modiha na kasama ko sa trabaho, at saka kay Rocky Bernales Cumpra na andun sa Qatar na kaibigan ko rin, at sa mga kapatid ko. Lalong-lalo na sa kay Bro Eugene Gapo doon sa Zamboanga, isang CFD na kaibigan ko. Mga bro and sis, God bless you all. Mga kapatid, ang tatalakayin po natin ngayon at ang pag-uusapan po natin ngayon ay regarding sa the history of the Bible at kung sino ang nag-confine ng Biblia. Mga kapatid, ano po ba ang Biblia? Ang Biblia po ay isang libro o isang banal na aklat, na isang libro na naglalaman ng maraming mga libro. At itong Biblia na ito mga kapatid, sa kasaysayan sa Biblia, is galing talaga ito sa simbahang Katoliko. At ang gumawa naman ito is ang simbahang Katoliko rin, ang early church father po, na si Saint Jerome. Mga kapatid, sino po ba ang nag-utos para ang Biblia ay mabuo ito na tinatawag nating Biblia? Ang Biblia mga kapatid, nagmula ito sa katagang Grego o sa salitang Grego na Biblos or Biblios. Ang Biblia mga kapatid, ang mga manuskripos, mga sulat nito is kinukuha at sinimulan ito sa paghahanap noong 382 AD. At inutusan po ni Papa Damaso ang ika-37 na Santo Papa sa simbahang Katoliko sa panahong iyon. At inutusan po ni Papa Damaso si Saint Jerome upang magkulikta sa lahat ng manuskripos na sulat ng propeta at ng mga apostoles. Mga kapatid, nakulikta po lahat ng mga manuskripos ni Saint Jerome, at ang lahat na ito ay 35,000 manuscripts, lahat ng nakulikta ni Saint Jerome, at dinala niya ito sa Roma. At ang mga salita nitong mga manuskripos na ito, bago ito ginawang Biblia, is may tatlong lingwahe ito mga kapatid. Una, Grego. Pangalawa, Hebreo. Pangatlo, Aramaic. So, itong tatlong lingwahe na Hebrew, Grego at Aramaic, translate po ito ni Saint Jerome into Latin. At ang Biblia nabuo at tinatawag ito na Latin Vulgate sa pamamagitan ni Saint Jerome. Latin Vulgate, at ang Latin Vulgate ay may 73 books po ito mga kapatid. Ang Latina Vulgata na Biblia, ito po ang pinakaunang Biblia sa simbahang Kristyanismo, sa simbahan na nagawa ng Katoliko. Ito ang pinakaunang Biblia na tinatawag nating Latina Vulgate. Noong panahong iyon mga kapatid, na-confile na ni Saint Jerome ang Biblia sa panahong 300 to 400 AD. Mga kapatid, sino po ang nagtawag na ang laman ng Biblia na salita ng Diyos na tinatawag ito na Word of God? Mga kapatid, ang simbahang Katoliko po. Ayon po sa The Council of Rome noong 494 AD,
Dinatawag ito na Word of God, mga kapatid. Basahin natin mga kapatid. April 8, 1546, Council of Trent, and it was reaffirmed by Vatican Council in 1890 AD. Proclaim the love as the Word of God. Proclaim as the Word of God. So noong panahong iyon, pinuklama ng simbahang Katoliko na ang salita ng Diyos, na ang Biblia is salita talaga ng Diyos, is Word of God. Mga kapatid, sino po ba ang naglagay ng kapitulo ng Biblia? Sino po ba? Walang iba mga kapatid, kundi ang simbahang Katoliko na naman. Sino? Si Cardinal Hugo Santo de Caro noong 13th century. Lagyan niya ng kapitulo yung Biblia upang madali nating hanapin kung saan kabanata nakalagay, kung saan chapter. At sino naman ang naglagay ng bersikulo nito mga kapatid? Isa na namang Katoliko, isang Dominican priest, si Father Santis Pagninus, noong 1522 AD mga kapatid. Nilagyan niya ng bersikulo yung Biblia para naman madali rin nating hanapin. So lahat ng mga andito sa Biblia is gawa talaga ito lahat ng Katoliko. Ang tanong, bakit po inaatake ang Katoliko at hindi po pinag-aralan kung saan galing ang salita ng Diyos na itong Biblia? Bakit po inaatake na yung gumagawa pala ng Biblia para makatanggap tayo ng salita ng Diyos is ang simbahan? Bakit po inaatake? Yan po ang tanong ko at kayo na po mag-isip sa sagot. Mga kapatid, bakit may 66 books at yung sa Katoliko 73 books? Sabi po ng mga Protestante, dinagdagan raw ng Katoliko kaya nagiging 73 books at ang tama ang 66. Nako, susuriin kaya natin bakit naging 66 to. Noong 1881 hanggang 1885 AD, doon nagsimula na tanggalin ng mga Protestante ang 7 books ng Deuterocanonical books na tinatawag natin na Baruch, Esther, Judith, Sirach, Tobit, unang Makabyo, pangalawang Makabyo. Bakit tinanggal ito? Dahil ang mga libro na ito is hindi nakasuporta sa kanilang aral o doktrina na bawal ipanalangin ang kaluluwa ng mga patay. At bawal rin sa kanilang doktrina ang nakasulat dito na confession. Ibig sabihin, magkumpisal. At bawal rin sa kanilang doktrina ang komunyon. So, yan po ang dahilan. Kaya nila tinanggal. Ang Biblia noong simulang ginawa ito, 73 books po ito mga kapatid. At pagdating po ng 18th century, nagiging 66 books ito dahil tinanggalan po ito ng 7 books, 7 libro ng mga Protestante. Ang tanong, hindi ba sila natatakot sa sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 na kapag kunin natin yung nakasulat sa Biblia o dagdagan natin, delikado po ang ating kaluluwa. Mas sa impyerno po talaga tayo. Mga kapatid, kayo na po ang mag-isip kung bakit nila ginawa yun. Kung tama ba sila o hindi. Yan po, kayo na ang mag-isip. Mga kapatid, kung pag-aaralan natin ang Biblia, kapatid, kailangan ito ng may 6 po ito na dapat pag-aralan ng Biblia. Una, master the proper way or order of the book as presented in the table of contents.
So, ibig sabihin, kung mag-aaral kang Biblia, first, mag-memorize ka muna galing sa Genesis to Revelation. Memorize mo yung mga content na yan para pag galing ka na, mag-memorize, madali mo na hanapin yung mga chapter at saka mga verses kung saan dapat mo gustong basahin. Pangalawa, master our Catholic doctrine. Dogmas. Ibig sabihin, i-master mo rin ang doktrina ng simbahang Katoliko kung ikaw ay isang Katoliko. Dapat maging Katoliko tayo lahat dahil sa Katoliko lahat nagsimula ang lahat. Mga kapatid, kailangan po nating pag-aralan ito at i-master ang doktrina ng simbahan. Pangatlo, consult the contextual and doctrine footnote or the magisterium and passage how to understand. So, kailangan natin i-consult yung mga, lalo na't may mga message sa Biblia o mga mensahe na mahirap intindihin. Kailangan i-konsulta natin yan sa simbahan or sa mga magisterium, yung binigyan ng authority sa pagbigay ng kahulugan. So, kung nalilito tayo, i-konsulta natin. Huwag po natin i-konsulta sa iba. Kasi pag i-konsulta natin sa ibang sekta, sigurado, that is private interpretation ang ibibigay sa iyo. Hindi tama. So, i-konsulta sa simbahan na siyang gumagawa sa Biblia. Amen. Pang-apat, mga kapatid, study the message. So, pag-aralan natin ang mensahe ng Biblia. Pang-lima, apply the message of God in your daily life. Ibig sabihin, i-apply po natin sa ating bawat isa ang salita ng Diyos sa ating buhay everyday kung magbasa tayo. So, kunwari, yung salita ng Diyos nagsabi na magpakabait tayo, magsimba tayo, at saka galangin natin ang ating ama't ina, mahalin natin ating kapwa-tao at saka ang Diyos. I-apply natin yan sa ating sarili at sa ating bawat isa. Yan po, mga kapatid. Pang-anim, acquire at least, if not minimal knowledge of science and philosophy. So, minimal lang. So, hindi, i-apply mo talaga, hindi mo talaga dapat itudo ang yung pag-study the science and philosophy. So, yan po, mga kapatid, na itong Biblia is galing talaga sa simbahang Katoliko. At ang Biblia ay ginawa talaga ni St. Jerome na isang doctor of the church at saka early church father rin ng simbahang Katoliko noong 300 AD to 400 AD, mga kapatid. So, mga kapatid, ang Biblia, sabi po sa Biblia, dito sa Josue Kapitulo 1, versikulo 8, sabi po, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng iyong nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, sabi po sa Josue 1, versikulo 8, na kailangan nating pag-aralan ang nakasulat sa Biblia, sa kautusan ng Diyos, upang magiging masagana ang ating pamumuhay. Araw at gabi raw natin pag-aaralan. Huwag nating kaligtaan. Ibig sabihin, huwag nating kalimutan. Dapat nating pagbulay-bulayan. So, ibig sabihin, pag-aaralan. So, dapat talaga pag-aaralan araw at gabi para magiging masagana ang ating buhay. Ayon po sa Josue 1:8. Yan po, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, kung ano talaga ang mensahe ng Biblia para sa atin. Ayon po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ang sabi rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa liku-likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, ginawa talaga ang aklat
ng kautusan na itong Biblia upang pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtuwid ng likong gawain. So ginawa ito upang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, at sa pagtutuwid sa likong gawain. So yan po ang mensahe ng Biblia. Ginawa ito ng simbahang Katoliko upang itama yung mali. Upang yung mga pagtuturo na mali, itama iyon. At saka ginawa ito para ikalat ang katotohanan. Ginawa ito ng simbahan. At saka ginawa rin ito para sa pagtutuwid ng ating mga kamalian. Pag mahilig ka magbasa ng Biblia, mga kapatid, malalaman mo talaga kung ano talaga ang dapat gawin nating mga tao. Kung ano dapat ang gawin natin sa pananampalataya natin sa Diyos. Mga kapatid, at hanggang dito na lang po ako, at maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa aking channel. Mga kapatid, salamat po talaga at God bless you sa inyong lahat. Amen.